Mapapansin mo ba kaya ang tulad ko kahit nasa sulok lang ng iyong mga mata, mahuli mo kaya ang pagsulyap sa'yo kahit na hindi naman ako ang iyong kaharap o chinito. Bagong araw ay malalaman mo at kung ikaw ay nakatawa, ako pa ba ay nakikita? Sana naman ako'y pakinggan at nangangalinawan dahil nabihag mo ang aking paningin. Damdamin o dito o dito. Jessica! Uy, Jessica, ba't ka natatakot? Si Yengto yung idol mo. May sasabihin lang naman ako sa'yo eh. Sige, maupo ka. Bilis, bilis. When we come to see. Uy, natakot siya. Uy, Jace, alam mo ba may sasabihin akong importante sa'yo? Yung pakikinig pala, mayroong 5 antas? Oo, tama, 5 antas. Isa na nga sa mga antas na ito ay yung kanina mong ginawang pagwawala. Pakikinig sa pinakabago kong kanta. Tinatawag yung appreciative o pakikinig upang malibang o sumaya. Ang pangalawa ay tinatawag na discriminatory. Ito ay ginagamitan ng matinding pagsusuri. Halimbawa nito ay ang pagbibigay desisyon ng hurado sa isang paligsahan. Ang pangatlong antas ng pakikinig ay tinatawag na mapanuri. Ginagamitan din ito ng pagsusuri, ngunit hindi kinakailangan sumang-ayon ka. Halimbawa dito ang sona. Ang pang-apat na antas ay tinatawag na implied. Ito ay pakikinig upang magkaroon ng kaalaman at i-apply ito sa sarili. Halimbawa nito ay ang homily sa simbahan. At ang huling antas ay tinatawag na internal. Ito ay pakikinig sa kung anumang nilalaman ng sariling pag-iisip. Ano ba yan? Ang hirap ng algebra. Parang nagagamitin ko yun sa totoong buhay. Bakit ka kailangan ka ng logarithms pag nabilat ng kalahasa sa triangle? Ang lamig naman. Akala ko na sana na. Bakit bigla ang lamig? Oh my God, feeling ko muna yung nakatira din sa kabilang building. Kasi kulay-kulay yung kulay ng kwarto niya. Nakakatakot ko na. Ayoko na, alis na ako. At muli, yon ang 5 antas ng pakikinig. Appreciative, discriminatory, mapanuri, implied, at internal.